From James Soto, pwede po ba ibalik kneeler para communion sa lahat ng simbahan? Para Darwin. Hmm. Binalik na natin yan sa ating office, Brother Jando. No? Sa ating office, meron na mga kneeler doon. At kung mag-receive sila sa bibig na, and then magluhod sila. Yung mga kaya lang magluhod, no? Meron namang mga may sakit, hindi na nila kaya magluhod, di ba? Exempted sila. So, dun sa atin, Brother Jando, meron na tayong 6 or 7 na kneeler, no? At ginagamit natin yan every Thursday to Sunday, Brother Jando. So, binabalik na natin sa ating center, Brother Jando, to give uh, absolute homage, absolute reverence to the King of Kings, Lord of Lords, and God of Gods. Di ba, nandyan yan sa Isaiah, Brother Jando, ang Diyos sa Israel ay nagtatago sa kanyang sarili. Anong talata yan, Brother Jando? Ang Diyos ng Israel at tagapagligtas ng kanyang bayan, mahiwaga siya kaya hindi kayang unawain. No? Ano ba to? Ganito, bro. Na, ta- y- Tama yung talata mo. Ito yung translation, Brother Jando, sa English. Truly, you are a God who hides himself. O God of Israel, the Savior. Kita, Brother Jando? Sa English, Brother Jando. Truly, you are a God who hides himself. O God of Israel, the Savior. No? Nagtatago sa sarili niya. At ng katotohanan, ito po, sa Tagalog, katotohanan ikaw ay Diyos na nagtatago ng iyong sarili. O Diyos ng Israel, ang tagapagligtas. Ano ba, sino ba yung katuparan nito? Si Kristo po. Basahin natin, Brother Jando, John chapter 6, verse 53 to 54. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So, kita nyo, mga kapatid. And then, sabi din niya, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. So, dito mga kapatid, ah nagtatago siya sa tinapay. I am the bread from heaven. I am the bread of life. No? And the bread that I'll give to you is my own flesh. And the drink that I'll give to you is my own blood. Hindi yan basta-basta, Brother Jando. At salita ni Kristo yan. Sino ka ba na hindi maniwala? Sino ba tayo na magduda dyan? At meron talagang pare na nagduda, Brother Jando, di ba? Sa Lanciano City, Italia. No? Ano nangyari sa Lanciano, Italia? Sabi niya, yung paring ito, 750 AD po ito. At ito po yung lagi nating inuulit, Brother Jando, na catechism sa ating sports and evangelization. By the way, pasalamat tayo ni Ma'am Dulce Quirante, Brother Jando, nagbigay sa atin ng LED wall. Meron na tayong LED wall, mga kapatid. No? So, grabe po yung blessing ng Panginoon sa atin, Brother Jando. At magagamit na natin ngayong Saturday. Wow! Amazing! No? Salamat, Ma'am Dulce. At ang Diyos na po magsukli sa lahat ng kabutihan ninyo po. Okay? So ngayon mga kapatid, balik tayo sa katanungan ni Brother Jando. No? May isang pari pala sa 750 AD sa Lanciano, Italy. I-search niyo po ito dahil biblical po ito. Hindi lang biblical, historical. Hindi lang historical, kundi scientifical. Isang pari, i-shortcut lang natin, isang pari na nag-consecrate siya ng tinapay at nag-doubt siya. Parang nanatili pa rin yung tinapay. Ang lasa ay tinapay pa rin, hostia pa rin. No? Yung ininom niya yung alak, no? Alak pa rin ang lasa. So nag-doubt na siya, mga kapatid.
At dahil sa doubt niya, no, para sa kanya, hindi na ako maniwala nito. One time, nag-consecrate siya mga kapatid sa tinapay at sa alak ni Kristo. Yung dugo ni Kristo. Na-amaze sila lahat mga kapatid dahil yung tinapay ay naging tunay na laman ng tao. At yung alak naging tunay na dugo ni Kristo mga kapatid. Grabe, no? At hindi lang yan, no? Noong 1970, 1971, ina-underwent po ito ng scientific investigation. At ano yung konklusyon ni Dr. Eduardo Linoli at sa mga kasamahan niya mga mundane scientists? Ano itong mundane scientists? Mga secular na scientists, mga kapatid. Anong sabi nila? The flesh. Kinuha nila ng sample, mga kapatid. Dahil hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi pa rin nalulugnas. Hindi pa rin na corrupted. Di ba? Paano mo ma-reconcile yan? Sa ordinary na utak natin. Paano natin ma-reconcile yan? Unless maniniwala tayo na ang salita ni Kristo ay katotohanan. No? Katotohanan po. At itong milagrong ito ay nangyari lang sa loob ng simbahan. Wala pong milagro nangyari sa labas po ng simbahan. At binasa na ni Brother Jando, di ba? Sabi ni Brother Jando, binasa niya sa John chapter 6:53-54. Basahin natin, ako babasa, Brother Jando. No. Sinabi na Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang, saan yung malibang? Malibang. Kainin ninyo ang laman ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. 54. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Malinaw na malinaw yan, Brother Jando. At anong nangyari mga kapatid? Kinuha na nila ng sample sa mga scientists. At ito yung nangyari. Mundane scientists po ito ha, hindi po sila religious scientists, Brother Jando. Anong sabi nila? The flesh is real flesh. Wow! The blood is real blood hanggang ngayon. Hindi pa nalulugnas, hindi pa na-decompose. Yan po ang hindi maintindihan ng mga scientists. How can they reconcile? No? There's no natural reason. There's no natural causes, mga kapatid. At yan po ay patunay. Mga Katolikong nakikinig ngayon, wag kayong magpa-late sa misa. Hindi pari ang pinuntahan nyo doon. Hindi ang sakristan, hindi ang choir, kundi ang tinapay na galing sa langit, mga kapatid. Wow! So yan po yung sagot natin, Brother Jando.